Okay guys, ito na. Sa previous episodes pinag-usapan natin si BBM. Para naman hindi magsalita yung mga ka-DDS natin na bakit ang bait nyo kay BBM. Lahat kayo nag-agree, bati si conflict avoidant na si Mark ay nag-agree na masyadong conflict avoidant. Dapat more assertive, more aggressive on the offensive siguro si BBM dahil medyo bugbog sila dito. Now, speaking of, it's not like the other side of this equation is free from any kind of erratum or is necessarily a master of strategy. And some people, of course, more than some people, have made a big issue out of the fact na on the very day na nangyari itong parang Undoy 2.0, from the very city na nangyari itong Undoy 2.0, may malaking opisyales na lumabas ng bansa na naka-mask, naka-hoodie, whatever. Nothing, very normal, di ba? Umalis at pumunta sa Europa, di ba? Ako, wala naman ako masabi. Galing din ako Europe, di ba? So, ayoko na magsalita, pero hindi naman ako opisyales. Hindi naman ako, At Sana hinintay mo siya dyan. doon sa Malapit lang airport naman kami ang magkita. Netherlands Sa sa bagay, Germany. hindi, pero ako na-delay ako papunta lang Cebu. Siya parang Oh. diretso na. Dahil So, kung hinintay mo siya, baka nabigyan ka pa ng ticket sa Taylor Swift ayun, concert. di ko alam yan. So, Sir Mark, di pa pwede naman natin i-google yung rebooking, di ba? I mean, kung talaga mahalaga yan, Sir Mark. I mean, Mark, what the heck do you think was, what's going on? Hindi mo parang obvious na kung may nangyaring ganyang kalaking crisis, you would expect all, not only the president, but all top officials to be there somehow on the ground. Of course, may mga syunga-syunga nagsabi, inaway pa ako. Ano pangalan nito? Palaes? Tung dating vice governor, deputy director, inaway-away niya ako. Sabi niya, who you to lecture about leadership? Sabi ko, who you to lecture me? Ikaw, wait, who you again? Sabi ko, wait, who you again? Hindi ko makakilala. Hinuyo ko ng double time. Hindi ko Who talaga. you? Who you? Sino ka? Bakit ba ako ganun? Wala kang ganun. Wait, sino ka maulit? Sino ka maulit? Hindi ko siya kilala. But anyway, sabi niya, bakit? In-expect mo? Si Sarah pumunta siya, siya mismo magbibigay. Ganun. Sige, alam mo, kuya, ang parang sa gera yan. Kahit yung general hindi kasali sa laban, at least nandun siya over the horizon, nagbibigay ng utos, hindi na sa kabilang mundo, tapos nagbibigay ng utos na nagte-text. But anyway, tuwan-tuwa yung isang paboritong pollster ni Ronald Llamas, yung gumawa ng survey. Sabi niya, kasi may achievement na, may statement na si Vice Presidente, kaya palakpakan natin, may statement. So, Mark, pahamak na kita. Baka Oh. makikita ka ulit. Hindi, ang pangit What's going talaga on? ng itsura. Ang pangit talaga ng dating sa tao. Kapag sa ordinaryong tao, kung hindi ka die hard talaga na Maka Duterte, parang ang pangit ng itsura sa tao na aalis ka on the day na kung saan tumama yung malaking bagyo talaga at ang daming napinsala, ang daming she could have rebooked yung flight, she could have moved. Yun. So, nung binavlog ko yan live, I'm trying to give VP Sara din some benefit of the doubt din dun sa araw na yun eh. Kasi nung umaga, maaaring hindi pa ganun ka, pero dapat siguro pinakita na yung mga reports na Bro, it was bad. Ako, 4 a.m. pumunta ako sa airport. Grabe na yung baha, bro. Grabe na, no? I'm sorry, bro. It was bad already the night before. I had just arrived from Europe noon. Grabe na. So, yun eh. So, kaya maaaring yun yung sinasabi nila. Hindi naman namin alam nung umaga. Pero yun nga, nung madaling araw nun, talagang grabe na eh. So, hindi nila ina-expect na maging parang Undoy siguro. Pero, either way, pangit pa rin talaga yung dating eh. Ang hirit nila ngayon sa social media, ang sinasabi naman nung sa kampo nila, is, hindi kasi epal si VP Sara. Hindi kasi siya yung papapicture sa ganyan-ganyan o ano sa baha, pero sa totoo lang ang pangit nga na na nag-enjoy and nag-vacation habang the rest of the country is suffering and kumaga yung konting-konting simpatya man lang dun sa mga mahirap na pinagdadaanan ng mga kababayan natin during that time. Parang medyo off talaga. Saka ang dali mag-rebook. Lalo na kung yung ticket mo ay business class or first class. I'm sure hindi naman siya nag-economy. Oy, Ronald, di natin alam. Baka masa yan. Di ba? Tapos magagawa siya ng vlog. Hi guys, andito pa ako sa economy, sa Philippine Airlines. Kakain po kami ng... Pero kwan yun, diehard Swiftie yun. Oh? Diehard Swiftie siya. Kaya hindi ko sinasabi na pupunta siya sa concert ni Taylor Swift bukas sa Munich, no? Nagkataon lang siguro.
Pero sa mga Di Facebook, aabot kung sakali. pero sa Facebook post niya, talagang kwan siya, diehard Taylor Swift. No? Kaya, Stalker ka pala, Ronald, ha? mm, mm. Hindi, Akala ko si Christian Esguerra lang, Swift yan. meron ako pinapastalk. Ako kasi wala akong Facebook eh, kaya iba yung pinapastalk ko. Sir Ronald, nakakatakot Kaya mo nga, ang kaibigan. kaya nga nakikita ko yung picture mo sa gym eh. Ayun. Ito. Bago mawala itong Ibiza tan natin. Ayan, para mabash niya ako. No. What about yung sinasabi niya, Mark, na kasi ito kailangan niya ng travel clearance na hindi niya na ma-rebook daw kasi pag may clearance ka, mahirap na kumuha ng clearance ulit. Hindi, Ganun. hindi Ano totoo ba, yun. hindi ko maintindihan. Anong travel clearance? Hindi ko talaga get. Hindi totoo yun. Kumukuha rin ako ng travel clearance. Lahat kami kumukuha ng Ronald, travel i-booking mo na. Now, obviously, uminit tong issue na ito because just as the current incumbent vice president, self-designated survivor, whatever, was on the way to Alemania for whatever reason. I mean, if this were emergency family reason, all our sympathy and support. But I don't see even in your statement there's any mention of something serious or anything like that na hindi kaya na i-rebook. So if this is an emergency or something very important, of course, all our support and sympathy and humanity comes before politics or anything. But just Taylor Swift concert is very important, ha? Huwag mong maliitin bagay, yan. it's a human right. It's a Oo, human right to watch Swiftie. oo. Pero may nag-comment baka lalabas yung ICC warrant of arrest habang nasa Europe, so baka naman, 'di ba? But anyway, going back to this, now it really became a hot issue because just as ito yung nangyari sa isang banda, si Lenny Robredo comes out all these statements about angat buhay, ganun. So tuloy yung meme ng iba, angat buhay versus sarap buhay, yung mga ganyan-ganyan memes. And obviously, immediately na-trigger yung kabila. So they brought back yung issue na nasa New York si Lenny when nangyari yung bagyo sa Bicol. Can we put that into context, Mark? Ano intindi mo doon sa nangyari? Sa tingin mo talaga natamaan sila ng big time na si Lenny na ex-official na walang any kind of responsibility as a public servant was so active. And ikaw, I know you also know a thing or two about Angat Buhay volunteers operations dyan sa Metro Manila. Can you tell us a little bit about that? Iyon. So kaninang madaling araw, may mga kaibigan tayo na mga Lenny supporters tsaka mga iba't ibang organizations na sa campaign na nag-organize ng iba't ibang mga relief operations sa mga tinamaan nung bagyong Karina. So kanina sumama ako, nasa Bagong Silang kami kaninang umaga. Okay? So kasama ko mga iba't ibang mga volunteers, and makita mo talaga sa kanila na na yung inspired sila doon sa call ni dating VP Lenny, and talagang happy sila na na doing something na gano'n, na kumaga part of something bigger doon sa Angat Buhay. Kaya nakakatuwa din naman. At this time dapat isang tabi muna yung mga kulay-kulay, magtulungan muna. And I got to meet a lot of them kanina, and namigay kami ng sopas and food and tinapay doon sa mga nabaha sa Bagong Silang. Doon kami. Pero different parts of Metro Manila and mga katabing probinsya, maraming inorganize si Attorney Lenny. Kanina yung sa community pantry, para magkasama din sila. So parang nakaka-inspire . Yun naman yung hinahanap din ng mga tao siguro. Na paano ka naman mai-inspire dun sa kabila, 'di ba? Na at that time na biglang hindi mo na maririnig, tapos nagbakasyon na, na. So, alam naman natin, sinasabi kasi ng kabila, hindi, may OVP, meron namang relief operations, meron namang meron namang ganun. Pero syempre, at this time, 'di ba? Syempre, ang hinahanap ng tao is kumbaga hope . Kasi syempre down sila dahil ang daming may bahay nila na so yung malaking bagay na nakakatawa din. I was able to see that kanina. Uy, Mark, very ka na, positive ka na ngayon sa mga pink. Dati sinasabi mo, just kidding. Ito, Ronald, bago natin Pag sa panahon ng calamity dapat ayan. isang tabi yung Walang kulay. Walang kulay. Pero speaking of kulay, ang daming
Inaaway na naman nila si Lenny daw, nasa New York daw nung last time na may bagyo. Di ba by that time, she was already in New York for days na? It's not like on the same day umalis siya, and it's not like she flew Oo. out of Bicol or Naga when that was happening. Like sobrang ewan yung ganyan. Yung every time na magdi-defense sila, attack nila yung sa... So kumbaga Mark, kung anong kulang kay BBM, which is going on the offensive, yun naman yung sobra sa kabila. Every time you say something, bakit? Kayo nga, ganun. Bakit? Ganun, tapos sablay pa yung comparison. Ikaw, Sir Ron, anong basa mo dyan? Oh, ang galing nga mag-imbento ng pang-atake. At least ako, di ako nag-iimbento. Umaatake lang ako, ha. Yung kabila, talagang nag-iimbento kung ano-ano eh. Diba? Pero, baka, ano tingin mo, Mark? Ganun pa rin ba ka-effective yung ganyang klaseng estilo nila? No. Dahil, Oo eh. oo, Oo eh. Magaling oo, sila eh. oo. Yung mga diehards nila, talagang paniwalang paniwala eh. Tapos i-share ano kahit na most of the time eh double standards, kahit most of the time eh kumbaga wala sa tamang logic, hindi pa rin eh. Kumbaga pride na lang minsan eh ng mga supporters eh. Hindi, basta kahit anong ano, kami yung nasa tama, kayo yung nasa mali. Magaling mag-isip yung mga ano nila, ng mga ibabato, ika-counter at iano. So, Eh, yun naman din. tinitignan ko kasi Mark yung mga surveys, halimbawa yung sa Okta, 20% pro Duterte, 31% pro Marcos, tapos meron kang 35% na neither Duterte nor Marcos, tapos 15% na undecided. That's 50% na neither Duterte nor Marcos. From a high na 93% si Digong, di ba? Noong 2021, 2020, 93% siya eh. No, imagine mo yung pinanggalingan niya. Tapos itong Pulse Asia survey, si Digong bumaba from number 2, number 3 to number 5. Si Bongo from number 2 naging number 6. Si Bato number 11. At Oh, si tapos Francis wala sila Domingo, Baste at saka Pulong sa top 12. oh, ibig sabihin, hindi ba Kwan, may nagsisimulang effect sa kanila Oo, yung definitely ano, kumbaga sobrang habang lumalabas kontrabida. yung mga Oh. problema. Mm. Ang worry ko lang diyan kahit na pa-decline sila, a lot depends pa rin kung sino yung makakaharap nila sa 2028. Kasi kung walang viable na alternative na magugustuhan yung mga ibang tao, baka kay Duterte pa rin bumalik eh. Baka kay Duterte pa rin Tama, tsaka pumasok. pinakamataas pa rin na approval rating si Sara. So siguro kaya they feel they can get away with things. Well, Oo okay eh. naman yan eh. Normal naman yan na Big R eh. Dahil halos lahat ng Vice President, except Lenny lahat na naging Vice President nitong nakaraang post-EDSA ay talagang mas mataas sa Presidente. Dahil yung Presidente naman talaga ang tinatamaan lagi eh. Dahil siya yung head of state, head of government. Nangyari lang yan na iba nung panahon ni Lenny. Dahil talagang demonize si Lenny ni Digong eh. Di ba? Pero O kaya kahit si Binay, mas popular kay Pinoy. oo, popular si Binay kaysa kay Pinoy, no? Ganoon din si Kwan, si pangalan nito, si Noli de Castro, di ba? At saka Oo. Gingona, di ba? Oh. Oo. So talagang kanya dahil nga yung lahat ng responsibilidad, lahat ng sisi nasa presidente, no? Yun yung kaya hindi siya ganoon ka-dramatic. So what you're saying, Ronald, is there could be parang cracks in the armor or something like that, di ba? Hindi, depende kasi kung kanino mo. Halimbawa, kung yung Pulse Asia, meron silang survey parang for presidential preference, pero embargoed eh. No? Yung Okta, meron silang ganon, pero hindi embargoed. Kaya nilabas nila. Ang lumabas, lamang si Tulfo kay Sara. Kahit mataas yung approval rating ni Sara vis-a-vis the president, kung ibubunggo mo si Sara sa Iba yung isang... preference. Oh. Oo, Iba yung preference. gusto kita maging presidente, di ba? Yung Oo, Oo. iba usapan yun. iba yon, no? Kaya, Yun, exactly. So kaya oo, nakadepend kung sino haharap eh. Kasi oo, kung walang yung admin, kung wala silang ma-build up na Tulfo level or ano, 'di ba? oo, Hindi din people will go back to Sara. Ganun din naman sa mga pink. Kung wala ding mabi-build up in 4 years na ganun, 'di ba? Babalik at babalik din sa mga Duterte. At yung mhm, like I said nga doon sa survey na yon, ang worry ko diyan, 20% yung Duterte, pro Duterte. Pero yung kasi matitigas talaga eh. Yung 31 ni Pangulo, medyo soft eh. Tsaka hindi siya yung kumbaga napapasa yung sa mga Duterte. Napapasa kay Sara, napapasa kay Baste. Yung sa mga Marcos, I'm not sure kung gaano ka doon yung talagang solid talaga eh.
Kaya yun ang Yeah, and Mark, diba, this is what we yun ang always discuss. advantage Yung nung Vismin, yung Vismin vote ni nung sa Sara is crazy. Vismin Pero, vote ni Vismin Sara is pa. crazy. 95% pero, Mindanao, Oo eh. pero, 80% Visayas. Ang taas. Kung hindi din mabibreak yan. yeah. Pero Big R, I was expecting yung hard sa Mindanao at sa Visayas. Inaasahan ko yung merong ganong klaseng hard. Pero sa mga rallies, kakaunti Hindi ganun kalaki Yung mga rallies, Saka halimbawa. soft heart. Oh, oh. Soft hard hearts. Usually kasi ang hard, Parang boiled egg yan. yung hard, yan yung sumasama sa mga rally. Yan yung mobilizable Online hard lang. Oo. Hard lang sa online. Oo. Oo. Hard lang bumoto pero hanggang dyan lang. Oo, hard lang bumoto. Yun nga eh. Halimbawa, Lalagyan Ang nila problema, pag- Ronald, hard. Halimbawa, yung Maisog Rally, sabi ko hindi yan lalampas ng 3,000. Sabi ko hindi pala lumampas ng 200. I was wrong. Sabi ko hindi yan lalabas ng 3,000 yung Maisog Rally sa Liwasang Bonifacio at saka Edges Ride. 200. Di ba? So ibig sabihin, there Baka must be naka-zoom yung iba, Ronald. Paano, kung gusto Yun nga, mong Ronald. So where are papagsakin, they getting gusto their mo- sense of kung gusto confidence? mong papagsakin ng isang presidente, dahil laging sinasabi nila, ibagsak, di ba? Kailangan mo ng foot on the ground. Di ba? Kailangan mo ng tao sa kalsada. Yun yung magiging problema nila. Kung talagang gusto nila pabagsakin si BBM. Paano? Kailangan nila pabagsakin bago dumating ang ICC Yun yung, What you're saying is immaterial na yung 2028 conversation. Civil war is coming soon, so might as well show Yun yung- warm bodies. But how can you launch a civil war if you cannot mobilize more than 200 people? O kung wala kang sundalo, paano ka magyera? Parang ganun kasimple lang naman. Okay naman yung social media, pero sa dulo, ang bungguan sa kalsada. Di ba? Kailangan may Alam mo yan, Shogun. Alam na. Oo. Alam mo Warm yan. bodies pa rin, oh. Oo. Oo. Mark, ikaw, are there final statements on this, on the Lenny aspect of this? You think Lenny's gonna look better out of this? That she's gonna come out as the more sincere, angat buhay ang lahat kind of here? That could actually set her up well down the road if ever she wants to go for something higher? I think hindi masyado eh. Kumbaga ano pa rin. Yung mga against Lenny will still be against Lenny. Yung mga nakaaway siya nung huling eleksyon, siguro magso-soften. Yun lang. Yung mga loyalista medyo nagso-soften kay Lenny. Yun naman yung nakikita ko. So meron din pala. Lalo na pag naging mayor siya ng Naga. So yun ang ine-expect ko na na maybe bagong energy and bagong fans and bagong supporters once she starts doing a good job doon sa Naga. Pero yung mga ganitong ginagawa niya, definitely it helps soften yung mga soften yung mga dating galit kasi malalim yung galit kay Lenny kasi. Yun kasi 6 years ng paninira sa kanya, 'di ba? Kahit sa yung mga loyalista and yung mga nasa admin side, pa rin meron pa ring negative na kay Lenny So inuunti-unti talaga na na Ang hindi lang nagsosofen si Trillanes. Talaga hindi soft yan by nature. Talaga Talaga hard soft. yan, hard. Boom, boom. Ganun. Okay, on that note, thank you very much, guys. Next naman, pag-usapan natin local politics. Yung mukhang si Isko Moreno is not gonna run for the Senate na. Mukhang eto na. Bardaguls in Manila. Frila in Manila. Yan ang mangyari. At pag-usapan natin, actually, sa first episode, nag-hint ka na dyan, di ba? Yung away ng mga mayors doon sa drainage, flooding, reclamation, mga ganun. Pag-usapan naman natin, LGU local politics. Maraming salamat. Okay, guys, ito na. Medyo hindi pa tayo nakarecover sa flooding and travel and all. Gusto ko na matulog. Finally, 4 days na ako hindi natulog na mabuti. Let's talk about this. Bago tayo mabash ulit na sabihin na nag-apply naman tayo sa Malacanang at yung mga DDS, mga galit na naman sa atin. Ito, pag-usapan natin ito. So we discussed Manila, Isko, potentially splitting the existing coalition and providing the room for others to come in. Although he has Atienza with him. Away ng Taguig at Makati, may proxy wars na, pati Las Piñas, may proxy wars. I mean, what the heck? Talagang Pilipinas talaga. But we also have to talk about opposition. So a couple of opposition folks are running for key positions. One of the fights is Caloocan City. Mark, let me start with you. So you should know a little bit about also this LGU politics there. Can you tell me about, I mean, okay, let's just say it for what it is.
Ang hirap nito, di ba? Para mas madali pa maging senador kaysa yung labanan mo yung mga entrenched families, di ba? Grabe. Oo, talagang nakita naman sa history naman na hindi ganun basta-basta natatanggal itong mga dynasty sa mga lalo na sa mga malalaking lugar katulad ng Caloocan and din sa mga I ibang mean, syudad. Vico Soto was kind of an Pero yun exception. nga, that's the ano nga, pero it's possible. Yun yung punto. It's possible. We saw it with Vico Soto, we saw it with mga ilang lugar din. And yun yung ang advantage of course ni Sonny Trillanes going in is yung name recall. So, hindi na niya kailangang magpakilala sa mga pag-ikot niya kasi kilala na siya ng lahat ng tao. Pag bababa siya sa isang barangay, mag-hello siya, kausap siya sa mga tao, maraming nagpapa-picture, maraming excited na dumating siya kasi excited sila na may dumarating na former senator doon sa lugar nila. So, ayun, so he's trying to do a Vico Soto dito sa Caloocan. And ganun din, yung parang sa Taguig din, yung mga ayaw na din sa malapitan, yung mga galit na din sa malapitan is also building a coalition around dito kay Trillanes. So of course may kasama din dyan, of course merong mga pinks din, may nakakasama din ng mga pinks, tapos may nakakasama din ng mga loyalista din yung iba kasi itong sila, yung kanyang mga kalaban medyo identified sa Duterte. So, ayun, it's going to be a tough fight pero it's slowly gaining momentum naman. Kaya yun naman ang ano. At palaban itong si Senator Trillanes. Kung mga malalaking ano nga hindi umatras eh. So, of course, syempre kasama na diyan. Ito for example yung sa flood na lang. So, yung mga issues about sa ganun. So, ang daming mga problema sa Caloocan na parang binubunyag niya ngayon and yun yung kanyang mga kinukonsulta sa mga tao doon. Pero ganoon din sa malapitan side, nandun yung Echeverry, yung dating mayor. Tapos yan. Tapos sa Asistio, may Asistio din sila. Tapos sa side naman ni Trillanes, Malonzo, may Malonzo naman doon. So yun yung mga exciting na nangyayari doon sa Caloocan and ganyan naman talaga magandang strategy for Pinks na pati sa LGU din pasukin na din at magkaroon din ng mga lugar kung saan they could show just yung fight kanilang the good fight. Yeah, that's very important. Sir Ronald, what is your understanding of the Trillanes ball game here? Because Trillanes, while he's fighting this LGU politics, he's still also trying to position himself as a kind of a de facto one of the key leaders of the opposition, or at least as key strategies for the opposition, right? Although, it seems that his ideas have not been fully appreciated by other opposition leaders. Well, yung sa Caloocan, tama yung sabi ni Mark, tuloy na si Trillanes doon sa local. Yung may bagong twist lang diyan dahil dati kasi ay magkasama sila ni Egay Arice. Mukhang baka hindi na sila ganun magkasama. At si Trillanes ay nag-member ng Aksyon Demokratiko at mukhang si Egay naman ay paalis naman ng Aksyon Demokratiko, no? Kaya may ganung bagong twist diyan sa Caloocan. Tungkol naman dun sa effort ni Trillanes na imbitahin yung oposisyon na makipag-tactical sa administrasyon ay mukhang na-shoot down yan ng Tatlong Maria. Pero ang sinasabi ni Sani ay open naman yung ilang kandidato, no, ng pink. Hindi ko sinabing liberal dahil isa lang naman yung liberal doon, no? Tatlo yung at the very least tatakbo at baka madagdagan pa. So, ang sa paliwanag ni Sani ay nag-groundwork naman niya at meron namang mga positibong mga pagtingin yung both sides. Open naman yung administrasyon at open din yung ilang kandidato. Pero dahil na-shoot down nung Tatlong Maria na de facto leadership ng opposition ay mukhang for now it's in limbo. It's in limbo, no? Unless
dahil meron pa namang 3 months bago yung filing of candidacy at pero tingin ko 1 month na lang bago i-finalize ng administration yung kanilang slate. So meron pang maliit na window, at the very least 1 month para kung sakali kung babawiin ng administrasyon ng Pinklawan yung kanilang desisyon na wag makipag-tactical. Ang sabi kasi ni Sani, pwede naman kasing i-adapt. Pwede namang bakante yung isang slot o yung isang lugar dun sa slate, tapos i-adapt yung isang pink na hindi kinakailangang sumama sa kampanya. Ibig sabihin, adopted siya. Like yung nangyari nung 2022. May mga adopted. Halimbawa, sila Lenny, in-adopt si Joel Villanueva, in-adopt si Mig Subiri, perhaps isa pa, in-adopt. Kahit hindi siya kasama dun sa slate. Jesus Cordero. Oh, si Escudero. No? Binay. May Binay pa Meron din. silang, may in-adopt sila na 4. No? So, parang ganun yung sinasabi ni Sunny na pwedeng maging framework para yung mga dati ng mga away ay hindi naman kinakailangang i-resolve before joining or tactically joining each other. No? So yun yung nag-unfold. Pero for now ay yan ay tinanggihan na nung official leadership nung pink yellow group. Pag-usapan natin ng QC because this is the biggest city, of course, and hindi lang dahil galing tayo dyan. What's happening with the QC fight? And isn't the current mayor of si Joy becoming increasingly a national figure? Don't you think that Joy Belmonte could be also potentially one of the leaders at the national level, even leader of opposition? Medyo mabangong-bango siya, no? And she has shown enough pragmatism and dexterity throughout the Duterte years. She not only survived, she almost thrived, no? I doubt kung sasama siya sa opposition, no? I doubt kung sasama. Malapit siya sa administration. For a while, malapit din siya kay Sara, no? At sa ngayon, malapit siya sa administrasyon. At baka... Pero mabango rin siya sa LGBT community, mabango rin siya sa liberal media. Di ba parang medyo magaling siya. Pero for now, hindi siya lumalabas sa survey for the Senate. No? Dahil mukhang kahit siya, hindi naman niya kinoconsider. May lumalabas na may nagtutulak para sa isang tulpo na tumakbo sa Quezon City. Pero hindi interesado yung tulpo. Lalo na yung tulpo na yon ay nasa top sa Senate race. No? So hindi yung mangyayari. Bagamat merong si Ben Tulfo. May nagsasuggest na isa sa tulpo ay tumakbo sa Quezon City, mukhang walang interesado sa mga tulpo. Kaya yung ngayong Senate. Ngayong 2025 parang walang mabigat na na makakalaban si Mayora Joy for mayor eh. Sa vice mayor baka may mga may mga narinig rin pero 2028 doon talaga magkaka-free for all. Doon na maglalabasan talaga lahat. Lahat ng mga of course nandiyan yung si dating mayor Bistek. Nandiyan, dating tumakbo si Mike Defensor. Tapos yung mga bagong congressman kahit si Arjo Ataide, his name is being floated. Yung Tulfo, doon din papasok. Of course, yung current vice mayor, si Gian Soto, he will try na to go up na from vice mayor to mayor. So, tas ang dami pang mga ibang pangalan. So, sa 2028 talaga magiging free for all. Ang tanong dyan siguro kay Joy is kung aalis ba siya sa aalis ba siya sa Quezon City sa 2028? Or will she just go for a Congress position? O susubukan niya mag-Senado na baka mapunta sa kalaban yung Quezon City. Tapos idagdag mo pa yung kung paano kung isang Belmonte pa yung i-push nila. Kung narinig ko din si Kit Belmonte. Right. His name is also being floated na. So sa 2028 talaga magiging magulo at talagang rambulan talaga sa Quezon City. Do you think 2025 will be the lull before the storm of 2028 in QC, the biggest city of course in the country? There's a reason why we want to discuss it. Last part, Mark, I want to balikan kita, di ba yung idea ng party list? You have been pushing for this very hard. Ronald has been skeptical of this, but mukhang your argument won, Attorney Gamboa. Mukhang nagko-consider na mag-party list yung ibang opposition, di ba? Hindi ako naman kasi gusto ko naman na na merong mga genuine opposition sa Congress, mas dumami pa para to fiscalize and check and balance sa Kongreso. Hindi naman yung puro yes man lang
sa kung anong sinasabi nung kung anong sinasabi nung majority doon. So, maganda yung balita na na-approvean dito sa liberal. So, I think yung tama ba yung name sila Bagilat, si Leila and si Erin. Yung tatlo ba yung magiging nominee? Mukhang si Leila hindi. Si Leila hindi. Okay. So si Bagilat and si Erin ang 1 and 2 siguro kung wala si Leila. So yun ang hopefully maging honest to goodness na opposition pagdating sa Kongreso to fiscalize at iano naman yung mga excess nung administrasyon. Syempre also the same goes din sa Akbayan party list, sa Magdalo party list, yung mga party list na ina-expect natin na hindi basta-basta sasama doon sa sa majority at hindi sasabay sa kung ano lang yung hindi magiging typical congressman na naman, 'di ba? At least merong yung mga kumaga ang maganda kasi yung kunyari sa mamamayang liberal, if they will be elected kunyari by mga yellow or yung mga pink na mga botante. Kumaga ang pananagutan nila ay doon sa mga pink na botante. Kung sila ang ikakampanya ni Lenny o kung ano man, 'di ba? Ang pananagutan nila doon sa mga botante na 'yon. So hopefully yung mga polisiya nila at yung mga yes or no votes nila nakadepende doon sa paniwala nung kanilang base. Kung hindi, 'di ba? Hindi sila i-re-elect. Ang problema, Mark, nagbago na kasi yung landscape ng party list eh. Halos lahat ng local officials may sariling party list eh. 'Yun ang problema. Dati wala yan. Tapos mga contractor may party list, 'di ba? So nagbago eh. Kaya mismo yung mga dating mga tunay na party list katulad ng Bayan Muna, katulad ng Anak Pawis, pati yan natalo eh, no? Anak Mindanao, Magdalo, 'di ba? So yung mga nagsimula ng party list, sila ngayon yung natatalo. At yung mga new kid on the block na basically mga governors, gumawa sila ng party list para sa kanilang anak, para sa kanilang asawa, 'di ba? So ngayon yun ang nagdo-dominate. Yun ang challenge talaga. Totoo naman. Okay. Guys, sorry. May very important to. Ano nangyari kay Herbert Bautista? Happy na siya kay Ruf. Hindi na siya tatakbo sa Pahiran for senator, di ba? Noong 2022. Para sila, nag-add bigla si Rufa Gutierrez nung isang araw sa Twitter. Like, what's going on? And biglang wait, bakit si Herbert Bautista? What's going on there? Ano ba talaga? Hiran for Senate noong 2022, hindi siya pinalad. I was expecting na baka ma-appoint siya or pero wala namang lumabas. So, yung name niya, still eyeing na matinig. Comeback sa QC eh. So, yun pa rin ang tinitignan eh. Love life muna. Parang si Ronald, love life muna. Tapos 2028, let's go for God. Sir Ronald, last point. To be fair, I mean, Mark was saying we need fiscalizers, pero andyan naman yung Makabayan block sa Congress. And bubuo daw sila ng complete slate of their own so that magkakaroon ng not two, 3 opposition sa darating na election. Genuine opposition, Makabayan opposition, which genuine also in its own way, in fairness to them. Progressive opposition, let's call them. And third, naging opposition dahil hindi binigyan ng position or nawala ng position. Ang gulo nito. I mean, what is Makabayan up to here? Disruptive politics? Well, yung Makabayan, baka magsama sila with the laban ng masa nila Yodi at saka nila Lyuk. Alam ko nag-uusap sila. Pero kahit wala pang final. So, basta ang nila ay a plague. Pero kahit ang Makabayan kasi humina eh. Diba? Ito yung first time na nawala yung Anak Pawis, nawala yung Bayan Muna. Diba? Yun yung usual na ang natira ay yung Gabriela, yung Kabataan, at saka yung Alliance of Concerned Teachers. No? Pero yung paano pa na maapektuhan yung yung conviction kay France, no? Yun pa. Yung sa kidnapping, allegations sa Davao. Yung sa kidnapping. Medyo mahaba pa yan dahil sangkatutak na motion for reconsideration pa yan. Okay. So lagpas pa yan ng election. Oo, tapos aakyat pa yan sa Court of Appeal. Tapos pwede pa yan umakyat sa Supreme Court. So medyo matagal pa yan. Okay. May ganyang kaso rin dati si Risa eh. Dahil yung witness doon kay Kian de los Santos, kinukup nila eh. Dahil kinukuha ng mga pulis. So kinasuhan siya ng DOJ ng kidnapping, no? Si Aguirre. At saka
nakuha nila yung ilang mga magulang para suportahan yung kaso. Pero wala naman nangyari. Parang ganun din yung dito kila Kwan, kila Franz Castro, tsaka kay Satoru Campo. Harassment ng harass. Mga anak ito ng mga lumad ng mga indigenous Filipinos, no? Na ang problema, yung mga magulang ay sumama doon sa kaso against kila Satur. Dahil ito ay mga minors, no? Ay nag-prosper yung kaso. Pero mahaba pa yan. Alright, mahaba pa yan. Kaya mahabang usapan yan. Balikan natin in the near future. Thank you so much again for this latest episode post-Bagyo. No? So, sobrang mahal na mahal natin itong politika natin. Matagal natin pinag-usapan almost every week. Thank you so much again, guys, for this fantastic discussion and looking forward to catching Welcome up. back, Picar. And please stay safe and dry. Salamat po. God bless. Thank you so much, guys. Okay, guys, ito na. Pag-usapan natin ang pinaka-exciting na parts. Just as we discussed dito sa Tres Marias na natin, episode natin, well, the Senate race is really hard. And it looks like some people are saying, baka better na lang just go for LGU. And Isko Moreno was seen not long ago someone who would be almost shoe-in for a Senate position. Looks like he is vying for a return to Manila. At the same time, may mga ibang bardagulan din nangyari sa LGU level. Pag-usapan natin yan. Let's go straight first to Attorney Mark Gamboa. You know a lot about this. In fact, because of Isko, we got to know each other. When I interviewed him, you reached out, and the rest is history. Si Ronald din may pagkaganon on the sides. Dati, suplado yan si Ronald. Di ako pinapansin kasi junior lang ako. Tapos mamaya pinansin niya ako. Tapos, sige na nga, pinagbigyan. Ngayon, siya na yung sumikat. Di na tayo pinapansin. Ganun talaga mundo. Bilog ang mundo. Bago natin kausapin si Showbiz, future DPWH Secretary, DILG, future ex-senator. Mark, so what happened? Ito na, final na to, no? Isko is running for mayor na in Manila. Hindi ba magulo yan? Magulo talaga. Magulo. Mainit. And the right word is madrama. Madrama. Kasi coming from 2022, where Isko's party, with Hani Lacuna as mayor, Yul Servo as vice mayor, lahat ng nanalo, 36 councilors, 6 na congressman, puro sa side nila. Puro friendly kay mayor, puro ano kay Isko. So coming from total majority sa buong syudad, ngayon nahati bigla, nahati. I think the count now is yung 38 na councilors, 16-22. Nasa ganun, 16 yung kay sumama na kay Yorme, 22 yung naiwan kay medyo close yan, Mayora. Bro. Medyo close na split yan. That's a close. Oo So, tapos ang dami ng agawan na, ang dami ng ano. Pero ang pinaka-interesting dito, kasi yung dalawa, si Mayor Lacuna at si Isko, parang magkapatid talaga. In fact, kahit nung Monday, nung Tuesday, nandun ako sa parang lunch ni Isko for barangay officials. It's always ate. Hanggang ngayon, ate pa rin yung tawag niya. Yung ang kanyang request sa mga barangay official, ito yung kanyang sinabi. Ang hiling ko lang sa inyo, kung kaya naman, huwag sana kayong magsalita ng kahit na anong masakit tungkol kay ate. Yun yung kanya. And since he was sincere on saying that, kasi parang magkapatid talaga yung turing nila. Kasi Isko Moreno, ang talagang nag-guide sa kanya, ang nag-mentor sa kanya sa political career was former Vice Mayor Danny Lacuna. Yung tatay ni current mayor. So yun talaga ang nag-guide kay Isko na artista, high school graduate, sa konseho, walang alam. So yun ang nag-mentor sa kanya. Nung tumakbo siyang mayor, si Lacuna, si Danny Lacuna, si Isko yung ginawang Vice Mayor. Doon nanalo si Isko na Vice Mayor. So parang in return, ang naging suporta ni Isko, nung siya ay umakyat na sa presidente, he muscled this, kumbaga talagang ginamit niya yung kanyang political capital sa Manila para past election, wala halos nakalaban si Hani na malaking pangalan ng mga apelyido sa Manila. He was able to unify everyone because everyone was na ano kay Isko kasi at that time talagang height ng kanyang popularity So he was able to create a easier path for mga sa Manila. So ngayong Isko parang
started thinking about the possibility of going back to Manila, doon parang hardline na yung ibang mga mga loyalista kay Mayora. So doon na kasi ang nahirapan din ako magsalita actually kasi kaibigan ko lahat sila eh. Kaibigan ko on both sides. Sobrang nahirapan ka, pati yung internet mo nahirapan na rin. Pati Ayun, internet pati internet ko nahirapan. Nagdadrama na rin yung internet. Mark, wag mo ibigay sa kanya. Gumaganon yung mo, bro. Sorry. Ayun. So parang there was merong dissatisfaction na nangyayari sa mga barangay sa ground. So there were calls for Isko to come back as mayor. Kaso nung nag-uusap na, ayaw nang mag-give way nung si Mayora hanggang sa nangyari na nga ngayon na face to face na magkakaharap na yung dalawa. Yun, magkaharap na yung dalawa. Yun Sorry, drama ngayon sa Manila. Sorry bro, medyo nagdadrama internet. Harap. Sir Ronald, okay. Ito si Mark. I never question his intention. Maganda. No, it's not your fault, bro. I think na drama din. Sir Ronald, may kapatid ba talaga sa politika? Pwede mo sabihin yung take mo dyan, Sir Ronald? Well, yung may nakausap akong politiko dyan sa Manila, ang sabi niya, nasa campus siya ni Mayor Lacuna at tinanong ko siya, nag-usap na ba si Isko at si Mayor? Sabi niya, hindi. Nag-picture taking lang sa lamesa. Pero they never talk. Hindi nila pinag-usapan. Yun ang sabi niya, no? At mukhang sila ay mag-resign na sa Aksyon Demokratiko. Silang dalawa. Or yung mga kampo ni Lacuna. Dahil member sila ng Aksyon Demokratiko eh. No? So mag-resign na raw sila. At hindi pa malinaw kung saan partido sila lilipat. Yung Asenso Manileño, yun yung may iwan. Isko is Asenso Manileño for the longest time dahil kay Danny Lacuna. Kasi partido yun nung tatay. So mukhang yun ang maiiwan kay Mayora. Asenso Manileño, local party. Si Isko Moreno naman, president ng Aksyon Demokratiko, national party. Baka yun na din yung dadalhin ng mga sasama sa kanya. So, pero mukhang kailangan nila ng national party para makakuha sila ng suporta sa national. Yun yung iniisip nila. Na mag-aalay sila sa isang national party na kasama sa BBM camp para meron silang makuhang pabuya mula roon, no? Dahil kung yun ang kanina kasama niya si sa kanila lang, sila lang mag-raise ng funds nila. So naghahanap sila ng magbibigay sa kanila ng pondo sa national din. Mark, anyway, tanong ko lang sa'yo, oo. Pero Big R, meron pa magagandang labanan sa Makati. Nancy Binay versus wait. Next pa tayo. Marami tayong LG, maraming Barda goals. Pero Mark, tanong ko lang sa'yo. Bakit ba kasi kailangan tumakbo pa si Isko ngayon? He could wait this out. He could go Senate or he could run para wala ng bad blood. He would still be, I won't say power behind the throne, but he would still be the kuya of Manila. Hindi ba ganun? I mean, I know Mark, sorry, I'm putting you on the spot. Alam ko ano yun. Mark, na-apektuhan ka. Pero bro, medyo crazy to eh. We were talking about Amy Marcos running against the current mayor and Isko backing that mayor and running for Senate. Now it's a totally different ballgame. Kaninang umaga magkasama si Senadora Amy tsaka si Mayora. So nagbibigay sila ng Nutriban kanina dun sa evacuation center. Oh, di ba? Nung isang araw naman si First Lady yung kasama ni Mayora. Pero syempre duties as mayor. Pero ito yung sinasabi nung subukan ko maging fair. Sinasabi nung side ni Mayora, itong si Yorme Isko is parang biglaan namang bumabalik. Yun ang kanilang na walang pasabi, walang paiwate. Parang Karen. Oh. Ay, ako na. Parang darating. So, yun nga yung sabi ng kausap ko. Parang biglaan lang. Diba Ronald, parang ang dating, again, kaibigan natin lahat dito, walang problema. I'm just saying, Mark, I know you're but for me and Ronald, hindi ako magtataka na naka-Karen yung iba. Parang, ay, sige, ako na dyan. Hindi na ako mag-Senate. Parang ganun ang dating, di ba? Ang sinasabi naman sa side ni Isko, nung mga nakakausap ko ng mga tao niya, is, they were, kumaga nagpapa-survey, and they were testing, inaalam nila, ang daming gustong tumakbo na mayor sa Manila kasi ang tingin is kayang
talunin itong si Mayora Honey. So Kasi parang merong decided vulnerable ka na, faction, let me take over to protect our legacy. That's your line. Ay, that's the parang line. ganon, I see oo. what you're saying. Kesa mawala sa ating lahat. So ganon. Kaso hindi ang nangyari nung when Isko declared, yung mga nagbabalak na tatakbong mayor sana, maraming umatras, merong mga umano, may mga umiwas na. Kaso ang ending, sila ni Mayor Lacuna ang magbabangga. So O, di lalo yun sila ang ma-split, masakit lalo doon. sila maging vulnerable. I mean, this could end up lose-lose, di ba? Ronald, I mean, what is your read on this, biggest R? Kasi, I see the point na baka kasi hindi ba totoo na medyo vulnerable naman talaga yung incumbent? And let's be honest, Manila doesn't have that kind of vibe and dynamism that we saw during Isko. For everything you can say against Isko, in fairness, we all felt the vibe. You can say it's performative, you can say it's substantive. Pero parang medyo nag-stagnate ulit ang Manila, or yun yung dating niya ngayon. So, don't you think it makes sense for Isko to say, okay, let me come in and protect my legacy because after all, I contribute to putting the city on the map. What is your read on that, Ronald? Or maging lalong vulnerable na ngayon kasi split na sila, di kakainin sila ng buhay ng kabila. Sino bang mga kabila ngayon if mag-aaway itong dalawang to? Yung nga itatanong ko kay Mark sino Mark yung mga nagpaplano? Sino yung mga nagbabalak? Na baka sakali kung makita nilang mabibiyak si Lacuna at saka si Isko, baka makakita sila ng opportunity para makasingit. No? Oh, so Ang, cultures. ang mga lumalabas na names no, over the last nandiyan of course di mawala-wala si Senadora Amy, meron from si Congressman Sam Bersosa, So Amy papasok. is still in the mix. Ngayon hindi na. Ngayon hindi na. Hindi na. Pero even earlier this year meron ng mga ganung talks. Tapos of course ang parati ding nag-uusap yung parati ding lumalabas si Naida Angping na currently sa Malacanang na may ano sa Malacanang. Tapos meron pang mga ibang few names pa na mga lumalabas na gustong itapat kay Mayora. And siguro yun nga parang merong mga nagsasabi na kay Yorme na parang medyo delikado, medyo alanganin kapag hindi pa siya bumalik, hindi pa siya pumasok. So yun ang nangyari tuloy. Sinubukan mag-usap ng dalawa, nag-meeting yung dalawa, kaso ayaw na talagang umano nung isa. Tapos syempre meron ding mga meron ding mga kanya-kanya silang may mga nag-aano din na hindi boss kaya natin yan, hindi boss so may mga idagdag mo pa yung factor na ganun. So so in terms of sa tao, iba pa rin talaga syempre yung I mean, medyo biased syempre kasi kay Isko ako. Pero Yeah, I understand, Mark. Kaya nga sabi ko, oh, at least we're getting the oh, Isko perspective from you, di ba? And I don't mean it in a demeaning way. At least it gives you oh. perspective. Kasi si Ronald, parang kausap niya yung kabila yung kalaban. Mm. Ronald, Oh, di sino bang kaibigan ko ibang din naman yung kalaban mga na nasa kabila kausap mo kaya nga dyan sa mahirap. Manila? Kaya Definitely lang, magiging madram. Ay, ang vice mayor ni Isko Moreno ngayon, si Ali Atienza. Oh yeah, So, anak ni the Lito. Atienza na ganun na ngayon, di ba? Pwede na ba ako Oo, sa team ni Atienza, boss? Ma-approve ma ba ako ngayon? Yung floral team ko ngayon. floral. Oo. Sir Ronald, to what degree do you think this is also about the Senate race looking just too competitive? Kasi you would expect Isko would go for a race whereby mas sigurado siya, di ba? Kasi I don't think it will look good on him if matalo na naman siya ulit sa isa pang race, di ba? And I think worst case scenarios, matalo pa siya dito sa mayor ng Manila and masisisi pa siya for throwing away everything. ang tingin ko yung decision ni Isko na hindi baka mas attractive talaga sa kanila yung mayor. Pero yung isa siguro nakadagdag na hindi siya tumuloy sa Senate, hindi siya shoe-in sa admin sa Senate. Merong mga nakausap ako mula dun sa administration na parang ang tingin nila kay Isko ay hindi nila makaka-teamwork. So may mga reservation. Katulad ng may reservation kay Ping. Bagaman ay mukhang nag-put ng foot down si Saka tried and BBM. tested na siya na senator, veteran yan. Ito never na. Parang sinabi ni BBM, hindi, kasama si Ping. Pero may mga tumutol din. No? May mga ganun din kay Isko. No, na siguro dahil nagkainitan nung nakaraang presidential campaign, isa sa pinaka-sharpest ang banat kay BBM ay si Isko. No? So baka may mga ganun pang mga lingering na mga sama ng loob. No? Kay Ping naman, ang tingin You're right, nila, you're right. tingin nila kay Ping hindi makokontrol.
no? May sarili talagang independent, no? Independent si Ping. But Baka Ping, sumama siya kay... Ay, hindi. Sumama siya kay Isko nung inattack nila si Lenny. Ay, yeah. Sorry. Hindi rin. yeah, kaya may mga ganon, no? Pero tingin ko nakadagdag 'yon sa decision ni Isko dahil hindi siya sigurado na isasama ng admin dahil may mga nagre-react o may mga tumututol. Tsaka sobrang mahal. Sobrang expensive yung Senate race. Unlike in Manila, more or less. Pero kung admin ka kasi, gagastusan ka ng admin eh. Kung, Kaya nga, kung hindi siya kasama doon, then gagastos siya for himself. yun, That's a bit medyo too magastos much. yun. Exactly. Unless ikaw ay isang tulpo. Na Ano hindi yung na kailangan sila pang mag-away over you. Yung dalawang tulpo kasi, number 1 tsaka number 2 eh. So, ibig sabihin, halos sigurado na yun. Halos sigurado. Kahit hindi dalhin ng admin. No? Kay Tito Soto din. Yun, Mark! Alis na tayo ng Manila. Nasa-stress ka na. Pag-usapan natin, Makati. Kamusta ang away dyan sa Makati? Mukhang mas madugo pa yung Makati. What's going on there? Well, si Abby tatakbo as senator eh. Hindi siya tatakbo sa Taguig na iba pang usapin. Dahil mukhang may coalition of the willing sa Taguig laban sa asawa ni Alan Peter. No? Kaya medyo interesting yung Taguig dahil ito ngayon yung financial capital of the Philippines di ba? Sabi mo nga kanina, yung global city ay hindi masyadong tinamaan ng bagyo. Diba? Parang Tokyo level yan Brand new Tokyo. Kaya medyo intense ang bakbakan dyan. At I'm almost sure may susuportahan ng Malacanang dyan sa laban na yan. Medyo personal sa Malacanang yung labanan sa Taguig. Okay, so we discussed the Taguig Makati thing last time when lumabas yung Cayetano versus Nancy Binay Bardagulan over the Senate building. But just for the purpose of people na hindi nila na-follow or nahilo sila, ano ba talaga itong Taguig Makati jurisdiction issue and what is the latest on that? Tapos na ba? May nanalo na ba talaga sa away na yan? Ronald Mark. Yung 10 barangay. So, ano yung away ulit? Paano na-resolve na ba yan? Tapos na ba yan? Ano ba talaga nangyari dito? Yung 10 just for those who are not familiar. Tapos na yan, yung 10 barangay ng Makati na pumunta sa Taguig, no? Nandun na yan, no? At walang balak si Abby na gamitin yon para siya ay lumaban for mayor. Ang takbo niya ay Senate. Inaayos na niya yung kanyang machinery. Pero yung kanyang 10 barangay captain na lumaban sa kandidato ng mga Cayetano dun sa 10 barangay na yon ay lahat panalo. So ibig sabihin solid yon sa mga kay Abby Binay. Yung 10 barangay na sumama na napunta sa kabila. So they're part of the other side. Ngayon ay more than 30%. 30 to 35% ng total population ng Taguig. Kaya significant yun Significant yun. Tapos yung mga pwede sila tumakbo sa Taguig rin. Ang ruling ngayon is yung mga EMBO na barangay, yung 10 barangay na nalipat sa Taguig, they can vote for lahat ng posisyon except congressman. Except Congress. So hindi sila pwedeng bumoto ng congressman. Pero councilors pwede, no? Pwede. Congress lang. So mayor, vice mayor. Unless gumawa ng bagong district ang Congress. No? Hindi naabot. Hindi na. Susunod na yun. So sa Makati, merong isang distrito sa Makati na may 3 barangay lang. Oo. So yun. So imagine that, 3 barangay lang ang boboto dun sa isang congressman. Sarap buhay, di ba? Sarap buhay, di ba? Ronald, pwede ka na dyan. Yung 0.6% mo, baka pwede ka maging congressman dyan. 0.6%. Hindi, ang bubuuin ko, kulto. Yung 0.6%. Medyo mas malaking kita dyan sa congressman. Kulto yun. Mas maganda kita. Talagang pagkulto, lahat un-itemized budget. Puro mga hindi confidential fund lahat. Ang dagdag pa dyan, yung mga Binay, si Abby Binay, yung Tinga, plus yung ilang mga dating kaalyado ng Cayetano, baka mag-unite para gumawa ng bid sa Taguig. Kaya maganda ang labanan. Ayun, yun ang tanong, sinong mga taga Makati ang lalaban na sa Taguig? Sinong mga konsehal na mga taga EMBO na yun nga, sa Taguig lalaban? Yun ang tanong diyan. Warfare sila diyan. Pero Sir Ronald, sa Makati ba talagang Nancy at si Campos na talaga yung maglalaban, yung asawa ni Abby? Yes, tuloy na yun.
Dahil malalim ang away dyan. Mahirap pag nag-aaway magkapatid eh. Malalim. May Abel and Cain yan. Medyo malalim yan, biblical. No, I'm going back to this, Mark. Kanina, before tayo nag-start sa episode ng Marites tayo off the record, you were talking about yung mga away ng ibang mayors. Was it Las Piñas ba or something? Can you tell us a little bit about that? Especially dito sa Baha, no? Like lumabas ng Bardagulan next level. Can you tell us a little bit about the other big fights also happening in Metro Manila? Yung sa Las Piñas, ang chismis lang naman yung naririnig ko is hindi yata magkasundo si Senator Cynthia tsaka yung sa pamilya nung mga Aguilar na nakaupo. Kung sino man doon, kung si Vice Mayor man o si ano man, marami sila pinagtatalunan eh. Pero one is yung sa bumabaha dahil doon sa reclamation, parang gano'n, may pinagtatulunan silang gano'n. Tapos sa mga subdivision, parang may mga proxy war na nangyayari sa BF Resort eh, kasi doon nakatira. Grabe, no? Parang proxy war. Dalawa yung homeowners association nag-aaway. So may ganung mga may mga ganung it comes to a point na merong chismis na baka merong, di ba si Senator Cynthia will run for Congress, baka may lumaban kay Senator Cynthia sa Congress na so may umaabot sa ganung punto. Hindi pa sa point na diretso na silang magbabanggaan, na iiwasan pa na ano pa. Pero kumaga yung proxy na laban ng dalawang kampo na magkamag-anak medyo umiinit na din. Malalim din yan, Mark. Medyo matagal na yung away dyan. Matagal na din nabubuo yan. Matagal na yung away dyan. Medyo malalim talaga. Dahil, ayun nga, away magkamag-anak. Yan yung matindi. Madugo yan. Hindi ka, may proxy war pa yung mga LGU, yung klase. Akala ko US-China lang may proxy war. Yung may ibang klase talagang Pilipinas talaga. Sa Manila, ang nangyayari nga nitong mga huling araw is yung talunan ng mga konsehal eh. Yun yung balita eh. O si ano to kay Iskuna. O si ano kay Mayora. So maraming mga ano. Siguro sa Taguig ganun din mangyayari. Yung kaalyado ni Cayetano biglang tatalon na, nandun na sa kabila, nandun na sa coalition na ng mga laban sa kanila. So, ang daming, kasi sa senatorial parang ang boring. Kasi it's the same names, it's the same promises. Walang fluidity. So, napansin ko, yung mga tao mas excited sa bakbakan sa local ngayon. Ngayong midterms. Kasi mas madrama, ang daming conflict, ang daming So, at saka dahil sa Mandanas Law, maraming pondo ngayon ng local. Ayun. Kaya yung ibang mga congressman, iniisip nila na bumalik sa local. No? Dahil buhay, hindi angat buhay. Okay. Or angat lang buhay nila. Last pa, si Junjun Bina, ano nangyari sa kanya? Hindi siya tatakbo. Hindi pa rin yata pwede, barangay captain daw. May ano. Hindi pa rin pwede, no? Hindi siya, wala siya dyan. Wala siya sa equation. Tutulungan niya si Nancy. Grabe, no? Ito. Mayor Nancy. Sir Ronald C. Kid Peña. Vice Mayor lang ba talaga? For now. Sagot. Tapos sa flooding, yung kabilang flooding. Tapos si Kado. Si Kado sa dating Vice Mayor ni Binay, doon siya mag-a-active sa Taguig. Tutulungan niya yung Cayetano. Okay. Tutulungan niya yung Cayetano laban sa grupo ni Abi. Proxy war nga, may proxy war. Proxy. Yeah, Richard yung si Kid Peña kasi, he is the current congressman doon sa distritong natira. Right. Doon sa buong distrito. Correct. Tapos natalo niya si Jojo Binay nung last election. For that Pero ngayon, he is parang declared lang as vice mayor ni Campos. Pero yung distrito niya ang natira, yung siya yung malakas doon. So kaya tinatanong ko din, baka may alam Sir Ronald. I think this sets it on for our final little episode kasi we have to talk about also opposition, starting with Caloocan City, of course yung this is Trillanes. Let's talk a little bit about also the Senate slate of the opposition. Dapat meron tayong ganun kasi mga bash tayo, Ronald. Sasabihin naman na nag-apply naman kayo sa Malacanang, di mo lang pag-usapan yung party list, pag-usapan din natin. Ano? Party list. Ay, ML. Party list. Although may nag-suggestion na pwede na tayo mag-RRM party list
First nominee si Ronald, second nominee ikaw, Attorney Gamba, third nominee ako. Kasi usually third nominee, yun yung mabait, next generation. Kaya ako yun, for sure. On that note, thank you very much, mga kapatid. Talk to you soon. Okay guys, dun sa previous episode, pinag-usapan natin yung negosyo. Pinag-usapan natin yung flood control, infrastructure projects, pinag-usapan po natin yung reclamation, ano ba nangyari dyan. Pinag-usapan natin ang election, parating ang election, baka ibang flooding ang nakikita natin dun sa mga walang itemized na budget, na dami nagsasalita na anong nangyayari dyan. Now, in fairness naman to BBM, and I think that's why yung anecdotes na shinare mo, ka-Shogun, Sir Ronald, DPWH Secretary, pwede ka rin pala, hindi lang DILG. Tatakbo bang senador yung DPWH? Sino ba yung DPWH? Pinag-usapan natin yung, di ba, among other things, pinag-usapan natin yung mga kailangan gagawin, etc. But the good thing you mentioned, Shogun, Ronald, was nabwisit talaga si BBM na parang medyo saan tayo? Anong nangyari? Ganun, di ba? Parang undoy nangyari. So in fairness kay BBM, once in a while nakikita mo na bubwisit din siya, di ba? Katulad nung pumunta siya sa Pampanga tapos sumasagot yung congresswoman diyan, pinagalitan niya talaga ng harap-harapan, di ba? Parang yung explanation niya sa, yung water ek na ganun, paras kaya, parang paras yata lecture series ni BBM. No, but one good thing we see with BBM, or so at least on the surface, is, and he got a lot of applause, was hindi yung announcement niya na 5,500 flooding, medyo didn't age well, pero yung Pogo ban, simulan muna tayo kay Attorney Mark Gambo. Attorney Mark Gambo, ano bang perspective niyo dito? Were you surprised that BBM pushed for total ban of Pogo? And also, parang I never could imagine Riza Hontiveros clapping in a sauna that was... Exactly. I know that it was not about BBM, but nevertheless, seeing a Riza Hontiveros clapping. Standing ovation, no? Standing ovation with BBM there on top. Like, I don't know. I mean, that's historic to me. I mean, I never saw that coming. Ikaw, Mark, anong basa mo doon na sa moment? Dagdag, Attorney Mark, kinakailangan ba dyan ng legislation? Dyan sa isa yan sa debate ngayon Parang sinabi, executive order lang pwede na no? Yes, tama. Good point. Yung iba kasi, nag-foot dragging, kailangan pa daw ng legislation. Kaya makikita mo kung sino yung mga... sa PAGCOR lang yan di ba? Pag-utusan ng PAGCOR. Di ba? Nakikita mo. Nakikita namin yung reaction ni Bato at saka Oo. Una, it's the right thing to do. Tama naman yung ginawa ni PBBM. Nakita naman natin yung mga abuses and yung mga krimen and yung mga parang harap-harapan na tayong niloloko. So maganda, isang one swoop, lahat. Pero nakita ko parang it was building up doon sa SONE. So parang merong clamor. Parang pinaabot lang sa SONA para merong kang major announcement pagdating doon sa SONA, doon sa Pogo. Ang problema lang, nag-cast lang ng doubt talaga yung mga klase ng Pogo na makakasama doon sa ban. Kasi ngayon, a few days after, lumalabas na lahat daw, pati yung mga IGL, yung mga rebranding daw. Kasi right, yun yung isa sa malaking announcement niya doon sa SONA. Biglang banat kaagad nung kabilang side. Yung mga Pogo ni-rebrand nyo lang. Tapos you would hear itong for example, si Congressman Salceda, di ba, na talking about yung sa IGL, Internet Gaming Licensee. So nagkaroon ng confusion din So Pro-Pogo yan. Yung impact medyo na Oo So yung impact parang medyo hindi ganun ka 100% dahil nagkaroon ng parang confusion kung total ba lahat ng Pogo masasara. And for example nga itong Island Cove yung pinakamalaki doon natin kasama ba yan doon sa isasara kasi magpo-Pogo ban pero yung Island Cove na IGL na pala na pala. Diba? So yun ang tanong kung lahat ba kasama. So kumbaga nabawasan siya ng kanyang effectiveness in terms of impact dahil dun sa mga ganung question. Na ngayon sinasabi nila 100% daw. Makikita natin. Maganda sana kung inisa-isa nung pangulo sa Pasay, sa Cavite, sinabi niya ganun. Pag-usapan niya ng haba nung lista. Baka mas may impact pa 2 hours diba? Kung sinabi niya, sa Island Cove, gano'n.
So, yun. So, maganda, it's the right thing to do. Kaso, hindi pa tayo 100% sure kung ano ba talaga yung kasama dun sa Pogo Ban. Oo, the devil is in the details kasi wala pang 6 hours. Yes. Sir, pwede pa exempt to mga to. Sir, ayan na naman, gumagalaw na. Ikaw, Sir Ronald, ano ba to? Papogi lang ba ito? Or to be fair to BBM, inherently mahirap talaga ito kasi you're talking about syndicates, you're talking about compromised officials, you're talking about vested interest. So, inevitably ba magkakaroon ng phased sequential approach even though may total ban on the top? What is your read of this, Ronald? Well, una ay karamihan sa kanyang cabinet secretary before the SONA, nagsabi na ng total Pogo ban. NEDA, Finance, DND, no? DILG, etc. So, may build up na, sabi nga ni Mark, may build up na going into the SONA mula sa kanyang sariling cabinet, no? Tapos ikalawa ay nung ibinigay nila yung speech niya sa media, hindi kasama yung Pogo ban. No? Ibig sabihin talagang balak niya gawing climax. Mismo yung mga media na kausap ko before the SONA, ang sinasabi nila sa akin, walang Pogo ban. Dahil yung binigay sa kanila ng Malacanang, yung binigay sa kanila ng PCOO, ay walang nakasulat na Pogo ban. Ibig sabihin talagang plano niya na gawing Big Bang yung Pogo. Kaya mismo yung media nagulat nung bigla niya sinabi yung total ban. Pero hindi na niya pwedeng i-backpedal yan. Masisira siya dyan. Dahil yan yung highlight ng kanyang SONA. At ang kanyang binitawan, total Pogo ban. Walang nuancing. No? Sabi nga ni Win Gatchalian, no? Walang bagong collar. Walang bagong collar. It's still a dog. No? It's still a dog. Kaya kung yan, inunuansing niya yan, ayon dun sa mga katulad nila Joey Salceda, no? At yung ilang mga senador na gustong inuance yan, gawing IGL, no? IGL. Ay ang laki ng tama sa kanya yan. Ang laki ng tama. Malaki na nga yung tama sa kanya nitong mga gut level issues na hindi niya mapresenta ng maayos sa kanyang SONA. 'Di ba? Oh, Yung issue ng inflation, issue ng wages, pati issue ng EPIRA law, di corruption. ba? Pati yung EPIRA law, medyo malabo. Oo. EPIRA law, di ba? Yung EPIRA law, ang dami ng kanya ang dami ng assessment yan. Sabi niya, re-reviewin. Nasa baul lang yan kukunin mo lang sa baul Yung mga assessment ng EPIRA, ang dami na yan No? Ako nga, hindi ako expert sa energy. Kabisado ko na yung dapat baguhin sa EPIRA law No? Dun sa kwan. Ang dapat sana niyang bagong sinabi, yung yung rice tarification law. Dapat yun ang i-review. Actually, that's a very good point. Oh, Dahil wala baksak siyang presyo yung courts. naitudulot. Diba? Wala siyang naitudulot na kabutihan sa bigas, sa magsasaka, sa consumers. Yan ang dapat i-review. Yung EPIRA, ang dami ng review dyan I-implement na lang yan. Diba? At ang nakikinabang dyan sa rice tarification, yung mga paborito mong pamilya, yung mga bilyar. No? Bakit? Ronald! Bakit? Parang ito. Ito, Mark, kita dito balikan ko si Sir Ronald. Ako, Sir Ronald, yung mga DDS nagsasalita na pro Marcos daw tayo. Walang ya. Ang dami natin sinabi kanina pa, di ba? Mark, hindi ba parang weird yung mga SONA ni Marcos kasi usually, di ba, ang SONA is ibabash mo yung nakaraan na administration, di ba? Arroyo attacking ERAP. Pinoy attacking Arroyo until his very last SONA, di ba? Alam mo naman, and then Digong attacking still pa rin mga Dilawan until the end. Si BBM, dahil dito sa unity ek niya, he's actually not allowing himself, right, to escape responsibility. Kasi rice tarification law, panahon ni Digong yung lumala yung situation niyan, di ba, Ronald? Pogo, legacy ni Digong yan. Nangyari sa... Pero because he's pretending there's still a unity team, even if hindi na nagpakita si self-designated survivor na nasa Europa na ngayon, di ba, parang he's shooting himself in the foot, di ba? Parang feeling ko talaga the strategy for Marcos is to go on the offensive talaga. Sisisin niya si Digong. Baka ayaw lang niya talaga Baka gusto niyang siya yung good cop Baka ganun na nga. It's not like walang tira kasi meron namang tira sa mga kakampi niya Baka ayaw lang niyang personally na siya yung gumagawa nung mga dirty stuff na harap-harapang makikipag kala Duterte and kala So
Ewan ko, baka ganun lang talaga yung ano niya yung personal na ano niya. Sa mga bataan ko na yan, sa mga tao ko na, ako na yung good cop, kayo na yung bad cop. Yun. Kaya hindi niya diretsong Actually, may maano. Kasi nga, diretso to kay Duterte. Actually, may banat naman siya, hindi lang ganun ka-direct. Within Oo. his conflict-averse persona, Diba? May mga within pahapyaw within siya. Ayoko ng oh, gano'n. within his passive aggressive persona, halimbawa nung sinabi niya na bloodless yung kanyang anti-drug campaign, walang extermination, ginamit Oh, niyang may word extermination that ano was nito. that was a clear jab do sa kanyang predecessor. Walang extermination, di ba? Yun yung sinabi niya, bloodless pero effective. Yun yung ikalawa, yung hindi ito kathang isip itong West Philippine Sea. 'Di ba? Hindi ito kathang isip. We will not waver, no? Dahil ang tawag diyan ni Digong kathang isip, pirasong papel na dapat itapon sa basura, no? Tapos yung Pogo, malinaw naman nag-flourish siya nung panahon ni Digong. Yun lang ang gusto ni Big R, mas diretso, no? Katulad ng barubala natin dito sa ating episode, no? Kasi Dito gusto kasi nila no Barda mercy Bulls, diba? no? Barda No Bulls, diba? mercy Oh. Sa mata akin lang naman, ni Harry Roque ang walang tama rito no? yung konting moments na tumitira si BBM, parang mas impactful tuloy. Kasi bihira lang siya humirit eh. So, Exactly. magugulat ka talaga kapag humirit na. Paano, naghihintay lang yan pag ICC na. Naghihintay lang yan pag... So, mas may impact pag doon na siya humirit kapag nagsalita na siya ng ano. Ikaw kasi Kasi Mark, nga, paras kayo ng personality ni BBM, paras kayong conflict averse. kaya medyo nagigets ko siguro eh. Oo, Baka feeling ko ayaw, sa atin ako tatlo, Pangulo, ikaw ako eh. masusunod dapat eh. Oh. Diba? Kung ayoko makipag-away, kayo na Ako rin, makipag-away para conflict sa akin. averse din ako eh. Oo. Conflict averse ka pag walang sapuko. Ako may sapuko. No, pero Mark, di ba? I mean, eto na yung panahon niya to defend himself. Kasi I wanna be fair. Isa sa malaking dahilan na hindi niya maayos itong rice at saka food commodity issues, kulang na kulang ng pera ng gobyerno dahil ginastos lahat ng ginastos lahat ng COVID time, di ba? Dami niyang pwedeng sisisihin sa dating administration. Di ba? Or I mean, ginagawa ni Digong yan kahit unfair na nga ginagawa. And gumagana siya. I think people like Banat eh. Banat style sauna also to a certain degree because Pinoy also did that. Di ba Ronald? Until his last sauna, binabanat niya si Aroy. It works eh. That works. So feeling ko nagpapakamartir siya dito. He's taking all the punches. Quite unfairly, I would say. Because si Digong had really bad legacy. Itong mga DDS nagsasalita, parang ang ganda ng legacy nila kay BBM. Baksak economy, baksak ang fiscal resources, daming namatay, palpak sa West Philippine Sea, yung China ay naging spoiled na, di ba? I mean, all of these things. So feeling ko, Mark, I get what you're saying, but he's taking unnecessary punches. Tuloy, he's, 17 points behind Sara in terms of approval rating? That's insane. Ano bang ginawa ni Sara? Exactly. Wala siyang ginawa kaya hindi siya sinisisi, di ba? Baka dapat siguro mas maingay lang yung mga nagpo-proxy na banat for him. Kasi parang hindi din ganun ka-effective. Pagod na si Ronald eh. Pagod na si Ronald. Tingnan mo. Ayaw niya na Tama yung sa sabi ni gobyerno mismo, yung mga... tama yung sabi ni Mark, at the very least, dapat meron siyang tigatira. Halimbawa, hanggang ngayon wala siyang spokesperson, Mark attack eh. dog. Diba? Wala siyang attack dog eh. Wala siyang political affairs. Tapos sa cabinet niya, wala namang nagdedepensa sa kanya o bumabanat, di ba? Walang ganun eh. So, puro mga congressman nga eh. Mga congressman yung umaatake, mga congressman yung... Ngayon lang ako nakita ng ganun eh. Di ba nagpe-press call sila tapos babanatan nila yung mga kalaban ng Pangulo. Andun yung pinsan eh. Yung pinsan na lang sa kabilang barangay ang nagdi-defense sa kanya. Kaya yun. Kaya nga sabi ko nung interview ng isang sabi ko, kailangan ng cabinet revamp. Cabinet revamp. Kailangan niya ng mga mas magagaling. Wait. Di ba andun si Gadon? Wait lang, may nag-comment. Bakit si Gadon? Hindi ba yun ang silbi ni Gadon, attack dog? Ano bang pinagagawa ni Gadon? Medyo nag-soften nga eh. Pero bumabanat-banat paminsan-minsan. Pero medyo, doon ako nagtataka kung kailan sila na nasa pwesto. Doon sila parang useless mas na sila. Doon sila nag
Di ba doon nawala yung mga Talyano, doon nawala yung parating ko bakit nung eleksyon ang daming mga ganon, ang daming mga atake, negative ano dito, o galing ba doon sa kabilang kampo yun? Kaya nung sila na wala na silang wala na sila, hindi sila makapagharap-harapan na na barubalan doon sa kabila. Kaya doon talaga ako nagtataka. Kaya Dito sabi sa ko, dito. they won by poetry, pero when it came to prose, medyo sumablay-sablay na sila, di ba? Hanggang charot-charot lang sila ng election. Ngayon, wala na silang masabi, di ba? Believe ka ba, Tapos Big parang R? Believe ka ba, Big oo. R? John Stuart Mill, ang kanyang concluding remarks, di ba? John Stuart Mill. Kuha ka ba? Na-impress ka ba? Sorry naman, di ba? Medyo high level ang mga John Stuart Mill. Siyempre, UK educated to, Oxford man. Tapos napansin ko din parang wala si PBBM, wala siyang binibuild up ng mga bataan na sa kanya talaga. 'Di ba? Usually 'di ba si Digong nandiyan na si Bongo, si Bato, si mga anak niya. Sandro. Ano nangyari kay Sandro na wala? Sandro is doing mga work niya as congressman, pero sayang yung kunyari if I was advising them, sayang yung opportunity na for Sandro to be a proxy for his dad eh. Kasi may mga proyekto naman, may mga ginagastos naman, may budget eh. So, yun nga, kulang yung build up dun sa mga next generation na mga iano nila eh, na sa kanya talaga, na sa Marcos talaga. Kasi yung mga kaalyado nila ngayon, di ba, anytime, hindi natin, baka din, pero wala eh. Kasi sinusubukan nila sa kay speaker, di ba? Kaso si speaker naman, yung sa branding, hindi din maitama ng tamang direksyon talaga. Ibaloy ka na So, naman, Mark. ang daming nasasayang na opportunity for them. Yung naiwan kabila, doon, ang galing sa branding. ang naiwan doon, Mark, na tikatira, si Kwan na lang eh, si Tonying na lang eh. wala na ako nakikita tikatira doon. Hindi mo si Kato niya, hindi mo din maintindihan minsan kung nakanino, minsan kasama ni ganon, minsan kasama din ni ganito. 'Di ba nawala yung si Si Thinking First Pinoy Lady lang bumalik yata sa umatak eh. SONA. Pero ang soft ni Thinking Pinoy, hindi na kasing suplada, kasing Nakita niyo sa PTV, sa SONA? Lumampas silang lahat eh. Lampas-labutan. Pati si pati si Daryl Yap eh. Puro na banat kay Kwan eh. Kay BBM eh. Lantaran na eh. Ayun eh. So ang tanong is parang overall, ito yung direction eh. Ano ba ang next na direction talaga nung sa PBBM na Kasi kung wala, 'di ba? Kumbaga sila Sara naka sila eh. Kumbaga naka-laser focus sila eh. Ito gagawin natin. Di-destabilize natin, lalabas natin yung ganitong video, lalabas natin yung ganyang Si Sara bi-build up natin, si Baste bi-build up natin, si ganito, si Robin Padilla bi-build up natin. Si Philip Salvador, gagawin natin senador. May direction yun ang parang hindi ko makita ng diretso kay PBBM. Yung sa Tingog, yung si speaker, ang daming natutulungan, ang daming budget na nilalabas, ang daming pero hindi siya nagre-reflect pa sa pagdating sa public at sa mga surveys at sa mga sa mga you're right. Asia SWS. Ayun nga eh. Si First Lady lang yata lumalaban doon sa camp na yan. On that note, lalo na ngayon, Mark, nakikita mo yung weakness ng mga Duterte. Biro mo yung rally nila sa Echas Shrine at saka sa Liwasang Bonifacio, wala pang 200 nilangaw yung may sug rally. Tapos itong kanilang video fell flat. Itong kanilang urban legend na last year pa hinihintay na pulburon video, yun lang pala yun. Ganun lang pala yun, di ba? Cheap fake na naman. Cheap fake. Kulang sa budget eh. Di ba yung buti nga sablay yung kanilang kalaban eh. Pero pag nag-ayos na yung kalaban nila, tapos ganyan yung attitude ng Malacanang, baka kung saan sila pulutin yan. Pero Ronald, I think Ronald, you're not being Machiavellian enough. What if sila rin nag-release yan para ma-dent na yung effect nun? Di ba? Unahin mo yung kalaban mo, mag-release ka ng sublime version, di ba? I mean, you never know, Ronald. Hindi, naglabas sila ng sarili nila. Nakita mo ba yun? Ginamit nila yung pulburon video, tapos tinransform nila na ginawa nilang mukha ni Digong. Nakita mo yon? Ginamit nila yung kanila. Just to show that madali AI lang yan. No, na it can be done. Hindi nga deep fake, cheap fake eh. Talagang cheap fake.
Chicken Pangpay. Well, Pero katulad ng sinabi ko nung previous, yung mga deepfake and yung mga ano na yan, kasi nakita ko yung video na kumalat 10 million views. Ang dami. Sa 10 million na yun, merong porsyento na maniniwala eh. Yun ang inaasahan ng mga meaning damage kabilang done. kampo eh. Damage may damage pa din eh. So, masyadong soft lang yung response. Yun lang yung yun lang yung... Si Mark, ngayon ikaw nagsabi masyadong soft ng response. Kanina ko pa sinasabi na bakit hindi more aggressive. Tapos ngayon, si Mark, diba? So I think in the end, you all agreed with me. So thank you very much. On that note, I think now, pwede natin pag-usapan ang pinakamagaling na vice-presidente. Si Angat Buhay ba or si ano? Ayan, pag-usapan natin guys. On that note, thank you very much. And looking forward to our next episode. Yun, hello everyone. Kamusta naman kayo dyan? I hope you're keeping dry, keeping safe, at saka yung mga kababayan natin na naapektuhan sa itong huling parang Undoy 2.0, no? Ang nangyari. I hope folks will recover, and of course nangkiramay din tayo dun sa mga naapektuhan in the worst way possible. Andito na yung paborito niyang Tres Marios. Marios pala, hindi na Marias. Tres Marios, nakasama si future ex-senator Edu Manzanas. Kamusta kayo, Shogun? Thank you for joining us. And of course, attorney Mark Gamboa / future coach ng Philippine Ascals. Hello. Hello. Mamahalin yung shirt na yan. 4,500 yan. Okay guys, bago natin pag-usapan yung MIA, Missing in Action, yung mga ka-Swifty natin dyan. No? Hindi naman tayo confirmed na Swifty talagang usapan dito. Bago natin pag-usapan si Lenny na parating binabash, pero ang nangyari data ngayon is Angat Buhay versus Sarap Buhay. At bago natin pag-usapan yung latest LGU stuff, dito muna tayo kay Marcos kasi lalo si Edu Manzanas, kinikriticize na tayo na masyado daw tayo mabait kay Marcos. So bago natin pag-usapan yung Pogo ban, eto muna, pag-usapan natin yung SONA niya kasi isa sa issue na ni-raise ni President Marcos Jr. sa SONA was, 55,000 flood control? Hindi, 5,500. 5,500, sorry. But still, that's still a lot. Sorry. 5,500 Ay, magagalit yung mga loyalists natin. Tapos na daw. Talagang, eto na. Tapos, wala pang 2 days. More to come. So ano nangyari dyan? 5,500. Nakita mo. Puro pork barrel yun eh. Yun yung bagong pork barrel. Yung mga flood control. Di ba, Mark? Yan yung mga bagong Kaya nga, galit na galit yung mga tao ngayon dahil napakaraming unprogrammed funds. No, umabot ng almost 800 billion yung unprogrammed. Nakita mo ba 'yon, Richard? 'Di ba? Nag-increase may negosyo, may negosyo. Oo, nag-increase by almost 500 billion yung unprogrammed. Binawas dun sa mga departments at saka GOCC. Hindi pa nakontento sa mga departments, binawasan pa yung mga GOCC including PhilHealth. Diba? Yung PhilHealth yan, 90 billion, ilalagay doon sa unprogrammed. No? At yung unprogrammed, yan yung gagamitin sa eleksyon ng mga politiko. No? Very clear. Parang naglolokohan eh, di ba? Naglolokohan eh. Baka ibang flood ang kinokontrol nila dyan. Tapos ngayon, hahanapin yung flood control. Siyempre pangkampanya yun. Malinaw naman kung para saan yun eh. Di ba? So, kaya pababahain ng pera sa mga botante. Doon babaha. Flooding ng pera pala pa yan. Money flood pala siya, pera flooding. Kaya Big R, dapat i-deconstruct mo yung unprogrammed fund na yan. Hindi nauunawaan ng tao ano ibig sabihin ng unprogrammed fund. Diba? I think naunawan ng tao after all that confidential funds. After all the confidential funds. Like, people get a sense na maraming mga funds dyan na hindi na-scrutinize. Or wala siyang itemized expenditure na pwede mo ilagay kung saan-saan, di ba? Kung nandyan si Ping Lacson, expose na yan. Actually, I suggest people walang to follow nag-expose ngayon sa Senado eh. Ng mga ganyan eh. Nakikinabang lahat eh. Nakikita ko din na narinig ko din nga kasi pinakamadali yung sa flood control eh. Kasi unlike yung mga kalsada o makikita mo eh, kumbaga bubungkalin mo, ayusin mo. Labas yung baho kaagad. Mahirap hindi katulad sa flood control, hindi mo naman nakikita kung ano nangyayari sa ilalim. So pwedeng kumbaga maximize yung nagiging profit minsan.
Kaya yan ang nagiging paboritong ginagawa na hindi naman natin alam ang punto diyan, it's not about siguro the quantity ng mga flood control projects eh. It's the quality siguro nung gagawing mga flood control projects ng gobyerno. Ang nangyayari nga dahil nga parang kanya-kanyang pork barrel, kanya-kanya direksyon din ng flood control, unlike na magkaroon ng isang direction lang o isang maayos na study, isang maayos na Mukhang naka-modem ka rin yata, Mark, mukhang hindi lang sa show ka naka-modem. Wala rin. Ako kasi tumakas ako sa Cebu eh. Diyos ko dahil 10 hours kami naghintay sa airport. Grabe talaga nangyari sa atin. No? That was the craziest thing I've seen. No? I mean, despite all the... Yeah, Sir Ronald, ito mukhang may nagalit yata kay Mark. Eh. Mukhang may natamaan. Nakibuloy. Nakibuloy. Well, Nakibuloy. kanina nagsalita ako dun sa Alyansa Tigil Mina. Alam mo ba yon? Nandun sila sa Right. Nandun sila sa Bacolod. Nagsalita ako sa kanila. Marami ako natutunan. Sa Japan pala, 58 to 60% ng lahat ng ulan, lalo na galing sa bundok, ay nasa-save nila at nare-recycle nila as power, no? As well as potable water, no? So nagtatayo sila ng mga dam dun sa mga bundok nila. Tayo pala 1% lang ang natitipid natin na tubig ulan. So nagkokos siya ng baha, at the same time tinatapon siya afterwards, tapos hindi siya nakakatulong magdagdag ng power. Biro mo yung gano'n, yung ang daming benepisyo, mapipigilan ng baha, halimbawa sa Tokyo, tapos meron kang napakalaking source ng potable water, meron tayong water crisis ngayon Tapos, meron ka pang energy na ecological, 'di ba? Na ecological, natural batteries. 'Yun yung ginagawa. Pero mo yun, 60%, tapos tayo 1% lang. Yun nga, the technology is there, no? So Mark, a while ago, habang ikaw rin na mukhang may nakibuloy, ay nakuryente sa'yo. Habang may nakuryente sa'yo na sinasabotay ka, ang sinasabi ni Ronald is, actually the technology is there. We see in Japan na they turn rain, yung flooding, into actually something positive for their energy, for their tap water, for everything. So the technology is there, di ba Ronald? Hindi naman tayo ganun kapobreng bansa, middle income country na tayo. And Yes. naisip ko, inuulanan din naman yung mga kapitbahay natin, Malaysia, Singapore, Indonesia, ganun. But it looks like grabe yung epekto sa Pilipinas. Lalo na Big R, tayo ang number 1 disaster-prone country in the world. In the world, Dahil number 2 kasi ang ang Indonesia. Pero number 1 tayo, hindi lang dahil sa natural, is because also hindi tayo nag-adjust in terms of the man-made part. So it's the combination. It's not just yung, hindi lang yung extreme weather condition. Yung mitigation. Yung exact, kulang tayo sa mitigation. Kaya tayo worst affected. Number 1 tayo, number 2 ang Indonesia, number 3 ang India. No? Pero, yung kapitbahay natin, yung Japan, number 1 sa disaster mitigation. Kahit sobrang exposed pa rin sila natin. Dahil yung 2 of the 5 historic worst disasters in the world nangyari sa Japan. No? Disaster prone din ang Japan Mas marami silang earthquake sa atin, mas marami silang tsunami, di ba? Pero yung mitigation nila sa disaster, number 1 sila sa buong mundo. Ibig sabihin, yung technology nandun lang sa kabila. At sa katabi lang natin. Halimbawa, sa water management, yung pinag-uusapan natin kanina, 60% ng rainfall sa Japan ay natitipid nila, nagagamit nila as potable water, natatanggal nila sa flooding, at nagiging energy, nagiging hydrothermal, di ba? So, yun yung edge nila sa atin, layo. I don't know, Mark, if you have seen that may nag-trending kahapon, may nag-post, tas nag-comment ako. Yung mga taga-BGC, medyo nag-flex sila. Natingnan mo dito sa BGC. Hindi mo na kailangan pumunta sa Tokyo, dyan lang sa BGC. Wala kaming baha, sarap buhay. So, syempre maraming nainis, parang check your privilege. Pero sabi ko, it also shows na kung maayos yung urban planning mo, yung flood control system mo, kasi BGC yan, di ba? Halos hindi sila apektado. I know there's a factor of topography. Yung mga more elevated places obviously less prone, but
I think there's also the factor of urban planning na kitang-kita natin sa BGC. So Sir Ronald, hindi natin kailangan mag-showgun. Diyan lang sa BGC, pwede natin makita yung epekto ng first world. But isa pang nagdrama yung mga ibang senador na reklamasyon pa more. Reklamasyon pa more. Mark, anong rinig mo dyan sa reclamation? Di ba puro mga China ang gumagawa ng mga reclamation? Digong tigas yan, di ba yung mga reclamation? Puro mga... Oo, ang daming mga reclamation eh. Pero di ba, alam ko sa Las Piñas hindi pinag-aawayan nila eh, di ba? Kasi yung parang reclamation doon sa side, yun ang nagbabaha doon sa Las Piñas na area. Siguro ganun din sa Parañaque, sa Manila, may epekto din doon sa inner na land eh, kaya nagbabaha eh. Pero Mark, nilift na ba yung ban? Nilift na ba yung ban sa reclamation? Paano a year ago nag-ban si BBM dyan eh? Ola, lahat ng reclamation sa Manila, binan niya. Na-lift na ba yun? Alam ko, hindi pa eh. Hindi pa eh. Parang pero pogo alam naman ban natin yan. pag mga ganyan eh, di ba? Saka isang problema nila, muna para lahat dadaan. Oo. Saka isang problema nila, wala silang makuhang lupa na pang-reclaim. Ubus. Inubos ng China doon sa kanilang island building. No? Akala ko inubos ni Cynthia. Ubus Di ba naman. kaya Dolomite dyan? Baka Dolomite pa pwede. Uy, ano na yan? Wait lang, Ronald. Let's hold this person to account. Si Mark Gamboa ay ex-president ng Dolomite Beautification Project. Ano, Mark? Sinisisi mo na? May natira ba ron? May natira ba ron? Catch baby naman talaga ng basura. So doon talaga pupunta. Pero pag walang basura, pasyalan naman yan. Kami naman nag-i-enjoy. Andyan pa rin yung fan. Talagang, Ronald, di mo alam, nag-away kami dyan. Ano pinagagawa mo dyan sa Dolomite? Bakit? Maganda naman Maganda sa pakiramdam. Alam ko, Mark, ang dami na... Alam ko, Mark, marami na nagpupupo ron eh. sa Dolomite. Masarap daw magpupo kung white sand. Yung mga afam na yung mga picture na pa sexy sila, meron yung check na turista, gano'n, di ba? Yung naka-bikini sila. Oo, Sabi ko, toxicology itong mga to afterwards. Baka mamaya magano pa mangyari. No, but going back to this, sa tingin niyo ba kailangan ng i-audit na lahat ng mga contractors ng mga big flooding projects na yan? Kasi minsan ang problema din, palpak yung paggawa or palpak yung maintenance, di ba? So I think we need to have a proper audit of both reclamation projects kung talaga nagka-contribute ito ng big time. Whether, sabi nga ni Ronald, may ban supposedly yung Department of Environment, DNR, nung last year, talagang bash sila ng bash sa reclamation. So maybe there's a problem with implementation. Mukhang audit talaga kailangan natin dito, no? Kailangan paalis go to, no? Dapat ulit sila Rizal Ontiveros at Gatchalian, meron din silang parang yung duo na yan, may show na sila sa Senate, no? They have to look into this. Ano ba nangyari? Sir Ronald. Dapat Big R, dyan kinakailangan na shogun. No? Dyan kinakailangan mag-seppuku yung mga may investigahan. No? Dapat mag-seppuku sila dyan eh. Pwede ko silang pahiramin. Marami akong mga samurai swords. Pero Sir Ronald, ayaw mag-seppuku. Pwede mag-lipstick muna kami kasi mag-glamour shot muna kami. Nakita niyo yung mga picture ng sino mayor yan na parang ganun siyang tapos lahat ng rescue operations ng syudad niya napunta sa kanya kasi siya yung binubuhat tapos yung may water resistant siyang lipstick. Yung mga ganon. Kung hindi sila mag-seppuku, pwedeng ako yung mamugot ng ulo. Willing ako. Mark, medyo mainit ang ulo ng kasama natin kasi sira yung modem niya dahil sa bahay. Ikaw, Mark. Pero malaking factor nga sa DNR eh. Kasi yun nga sa reclamation, kung paano na-apekto. And yung sa mga puno, kasi the same places uli, yung sa San Mateo, yung ano ng mga tubig, di ba? Ang daming kinalbong mga bundok doon, mga forest doon. Yun din, yung mga kinalbong. Oo, ang laking nung lumipat ako, kita ko yung mga mina sa medyo labas naman. Grabe. That's a very good point, Mark, no? Yung also deforestation and all. Kasi yun yung isa pang water absorbent, di ba? Daming palpa na rin, no? Actually, ang laki ng possibility sa Laguna Lake. Right. Ito kasi yung biggest lake natin eh. It covers several provinces. Ngayon ay halos 2 meters na lang eh. 2 meters, no? Meron yung depth na dapat 50 meters eh, yung Laguna Lake.
Imagine mo 2 meters na lang. Imagine mo yung ma-absorb niya na tubig galing sa Metro Manila, galing sa mga bundok. Basin siya, no? Natural basin. Oo. Tapos, kanyan. Tapos, potable water yan. No? Lalo na kung lalagyan mo ng dike, ng dike, circumferential dike, para hindi niya kakainin yung lupa sa paligid. Lalagyan mo siya ng dike. Magpo-provide ka ng employment, magpo-provide ka ng transportation, dahil magkakaroon ka ng circumferential highway. No? Tapos, yung tubig na mapupunta sa flooding, diyan pupunta. Diyan pupunta. Tapos, meron kang potable water. Tapos meron kang hydropower, no? Dahil yun yung tubig bago umabot sa Laguna Lake, pwede mong gawing hydro, no? Pwede mong gawing hydro. Tapos maglalagay ka ng spillway para pag sosobra yung tubig sa Laguna Lake, pwedeng palabasin sa dagat. Another hydro 'yon. Another hydro. Tapos para yan ay maging viable, yung Marikina watershed, tataniman mo ng maraming puno. Paano yung silt? Yung silt galing sa kalbo na bundok dun sa Marikina watershed, Montalban, pumupunta yan dito sa Laguna Lake, nagiging putik. Nagiging putik siya. Kaya ang dami dyan. Employment, millions of jobs ang magagawa dyan. For 20, 30 years. No? 20, 30 years. Ikalawa, highway. Highway, magagawala yung baha sa Metro Manila. Pupunta lahat sa Laguna Lake. Sa Laguna Lake. Tapos meron kang energy as well as potable water. Ang laking kanya na, that will be the biggest infrastructure project sa history ng Pilipinas. Imagine mo yung economic panapagawa niyan. No? Engineer Ronald, talagang pang DPWH ka pala. Akala namin pang ano ka eh. Akala pang DALG, pang DPWH ka pala, sir. Doing that? What is keeping the government from pursuing that project? Nakaupo ako sa feasibility study dyan noong panahon ni Pinoy. Ako si Netflix. Finance Secretary Purisima, Laguna Lake Development Authority, Babe Singson, Simon Pahel ng DNR, no? Kung kami niyan, isang cluster kami. Pinag-aralan namin yan noon eh, no? OG dahil noon, ang gusto mag-invest diyan, China, Korea, Singapore, no? Yan yung mga gusto mag-invest diyan dati. Sir Ronald, tanong ni Mark, bakit hindi nangyayari yan? Kulang ng pera, priority? Well, nung pinag-usapan kasi namin yan, na mga 2 years bago matapos yung term ni Pinoy. Dahil nagkaroon dyan kasi ng project yung Belgian, diba? Yung dredging. Nag-react si Pinoy doon dahil ide-dredge yan, tapos itatambak sa gilid, edi syempre babalik din uli yung dinredge. Ang sinasabi namin, dapat comprehensive. Dapat yung watershed aayusin. Yung mga bundok. Dapat yung drainage sa Metro Manila aayusin para pupunta dyan sa Laguna Lake. Dapat lalagyan mo ng dike para hindi yung tubig dyan ay lalabas. So hindi pwedeng dredging lang. Ang reklamo ni Pinoy noon, yung dredging, ang nakinabang yung mga tao ni GMA. Kaya tainted with corruption. Yun na naman tayo. 18 billion yung price ng dredging. Naalala Kaya nag-react siya nun. Diba yung nireject yun? Diba dati diba Ronald, correct mo ako, si Sereno, diba consultant siya sa some Laguna related project? Yung dating sa airport. Sa airport siya sa airport pala yan, diba yung Laguna? Lumabas din yung issue niyan, diba? Iba yung Laguna Lake. Pero ang laki sana niyan. Syempre, patapos na si hindi naman yan hindi yan binuksan ni Digong. No? Ngayon, baka pwedeng may 4 na taon pa naman si BBM, baka pwedeng niyang i-explore wake up call sana yan. Major yan ha. That will be the biggest project sa kasaysayan ng Pilipinas. Transformers yan. Ikaw Mark, anong basa mo dito sa scrutiny? Dapat tignan itong mga projects na yan. Do you think na baka pwede maging wake-up call to? I mean, in a way, Ondoy was and was not. I mean, ikaw anong basa mo, Mark? Ang dami kasing tatamaan eh. Yun na naman tayo eh. Ang daming nakikinabang dito sa mga flood control So, kailangan mo na political will talaga to na magkaroon ng isang direksyon, isang strategy na gagawin if kailangan niyan sa Laguna Lake, kung kailangan ng
ang daming tatamaan eh. So, kumbaga, in as much as issue siya kapag ngayon nangyayari itong baha, pero bigyan mo ng a few months, nakalimutan na natin, nandun na tayo sa next na big issue na ano. Tapos, election na naman. So, nakalimutan ng lahat. So, Ibang flooding ang pag-usapan. Pero tama si Ronald. Napanood mo ba, Mark, kahapon, yung briefing kay President Bongbong nung National Disaster Risk Management niya, NDRRMC? Napanood mo? Paano binuksan ko kasi, nung nakita ko, bala ko patay na. Pero nung nakita ko nung simula, ano ba yung nasabi? Nakita ko nung simula na medyo pissed si BBM, tinapos ko. Nagalit siya doon sa kanyang mga sariling tao. Pag-asa, head ng Pag-asa, tapos sa head ng Civil Relations, sa DND, tapos sa local government officials, no? Parang lahat caught flat-footed eh. Dito sa bagyo na ito eh. Tapos, ang ibinibigay sa kanya, framework. Ang binibigay sa kanya, kino-compare yung Undoy dito sa Carina. Kino-compare yung number ng rainfall, no? Tapos yung iba, kino-compare yung mga macro, no? Yung forest for the trees. Ang hinahabol ni BBM yung trees. Nasaan ba yung nasalanta? Gaano karami? Anong kailangan? Anong ginagawa natin? Walang makapagbigay. Kaya tinapos ko yung buong briefing niya. Napwisit siya, no? Dahil nakita ko, asar na asar siya. Walang makapagbigay sa kanya ng tamang picture nung nangyayari. In fairness. Either LGUs, either mga government agencies, no? Talagang pissed na pissed siya. Tawa ako ng tawa. Wala akong balak kakakuan eh. Wala akong galak pakinggan yung briefing eh. Tinapos ko. Kanina umaga, ganun din. Galit din siya. Hindi siya mabigyan ng tunay na litrato. Who should take charge ba? Parang before, di ba merong mga flood czar? Sino ba dapat nagli-lead talaga ng overall strategy for flooding? Dapat yan NDRRMC. Pero dapat yan kasama ang DND. Di ba? Task force. Sila yung may mga boats para do sa flooded areas, 'di ba? Yung defense yan AAP yan Tapos kasama din diyan yung Pag-asa dahil dapat kasi pine-predict nila yan Hindi sila nasusurpresa, 'di ba? Kanya nga weather forecasting. Kaya para sa Ondoy, 'di ba? Medyo na-surprise yung tayo. Bakit sige po? Ronald, bakit si Kipo hindi na nagpakita ng gilas? Nagulat ako, wala siya kahapon Diba? Dati, pag ganun, diba? Diyan siya nasira Diyan siya nasira nun, di ba, si Kibo? No? Doon sa kaya yun, tawa ako ng tawa. Talagang pissed na pissed. Paulit-ulit si BBM. No? Sabihin nyo sa akin kung nasaan yung sinalanta, anong ginagawa natin, gaano karami. Bulag talaga siya. Pero mo yung height ng flooding, merong 1,000 na naka-stranded dyan sa SM North. SM North katabi ng EDSA. No? SM North just a few feet away from the City Hall. No? From the City Hall. Wala sa kanila makasaklolo. No? Ganun katindi. No? So ang daming buong araw pa-rescue dito, pa-rescue doon. Walang kwan. So nagulat. Tinawagan ko si Mayor Gatchalian sa Valenzuela dahil may 4 na po na empleyado na na-stranded sa isang opisina sa Valenzuela, no? Tapos wala silang matawag. Fourth world, no? So, ako mismo yung tumawag kay Mayor. Buti na lang nandun din si Mayor Win Gatchalian dun sa command center sa Valenzuela. No? So na-rescue nila. Mayor, Senator si Tin, di ba? Kapatid niya. Pumunta siya, tinulungan niya yung kapatid niya. No? Pumunta siya ron. May picture sila ni BBM, di ba? Si BBM nagbumisita. Sumakay sa Manila, sa Valenzuela. Sumakay si BBM sa truck. No? So, pero wala naman akong kinalaman dyan. Ba't ako yung tumatawag, di ba? So, makikita mo gaano ka-disorganized. No? Matanong ko lang din, hindi ba ito part, when you look at the long term, like 10, 20, 30 years, hindi ba dapat tinitingnan na din natin yung magiging problem ng paglubog ng Manila? Yung pagtaas ng sea level. Halimbawa, hindi ba dapat doon din nakatuon yung long term natin for flood control? To the eventuality na Manila is sinking. Halimbawa, Mark, yung Jakarta, yung capital ng Indonesia, ililipat nila dahil lumulubog na di ba?
Di ba Big R? Lilipat yung Jakarta. O sa Nusantara. Oo, Nusantara City. ililipat O, buong city. parang Hindi yan Clark. maliit ha. Hindi yan maliit ha, yung Jakarta. Ang laki nun. Pero ang mahal nun. I mean, that's a 30, Oo. $40 billion project just for the government relocation. But tama, yun nga paparating ng elections and all of that. But imagine if isa or dalawa pang At least ganyan. nasimulan na, they started it na. Yun nga eh. May ganung Because, proposal na di ba lahat ng government agencies ililipat sa Clark? yeah. Lalaki na Parang Clark eh. Putrajaya. Oo. I think that sets the tone perfectly for our next episode. Pag-usapan natin ng konti yung Pogo ban naman. Because I think on this issue, in fairness to BBM, he showed some level of political will. But nevertheless, parang baka ban din yan sa reclamation. Kasi the next thing we see na biglang, ay sir, pwede ano tong 11 na to. Ay sir, Exceptions. exactly. So pag-usapan natin yan kung ito bang political will or papogi lang nangyari dito. Maraming salamat. Ayan na, magagalit ng mga loyalists sa atin. Tuwan-tuwa yung mga DDS ngayon. Okay. O mamaya, kayo ang next. Episode 3 na kayo. Mamaya namin pag-usapan mga amon nyo. Dito muna tayo kay BBM para lang fair tayo. Salamat guys. Thank you very much.